Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga viewers na wala pa po sa pananampalatayang Islam. At welcome po muli dito sa ating napakagandang programa na pinamagatang My Journey to Islam. At alhamdulillah, isa ng pong kapatid natin, inshallah, ang ating alamin ang kanyang mga kwento sa buhay. Yes, nang sa ganun makapagbigay sa atin ng aral, especially sa mga kababayan natin na wala pa po or di kayo nagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. At huwag na po natin patagalin pa. Ang bisita natin ngayong umagang ito, walang iba kundi ang aking mahal na kapatid, no other than Diosdado Catalya. Catalya. Ayan, Diosdado Catalya. Ayan po. Yeah, bro, kapatid, bismillah, pakilala ka muna sa mga viewers natin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Allah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kapatid. Ayan. So alhamdulillah, ako pala si Diosdado Catalya Jr., isang dating Romanong Katoliko. Diosdado Catalya, no? Diosdado Catalya Yung sinabi Jr. mo kanina sa akin, Diosdado Catalya, ano ibig sabihin ng pangalan mo, kapatid? Alhamdulillah, yung sa Christianity, mayroon kasi silang books na tinatawag na almanac. Almanac. So, ang ibig sabihin ng Diosdado, God-given. Okay. Yun ang kuwan. Kasi ang history ng pangalan ko, sa papa ko, lahat ng kapatid niya ay puro babae. So, yung grandparents ko, humingi sila sa Diyos na bigyan sila ng lalaki. Kaya yun, pinangalan ng Diosdado, God-given. Masya So, Allah. yun. Binigay sa iyo, no? Binigay Masya sa Allah. kanya. Ako din, hiningi din nila na magkaroon sila ng anak na lalaki. So, nagginawa ako na junior ng parents ko. Masya Allah. Ayan. At ito po, no? Masya Allah ang kapatid natin na si kapatid na Diosdado Catalya Junior, no? Alhamdulillah. At isang Romano Katoliko at alhamdulillah, ang pangalan niya, ano ang pangalan mo sa Islam ngayon, kapatid? Muhammad Walid. Muhammad Walid. Masya Allah. Ayan po. Taga saan ka? Taga saan? Ang origin? Ako po'y taga Basilan. So ito yung katagang kung palagi nating maririnig sa mga kapatid natin na kakristyanuhan. Sabi nila, pinanganak sila na Kristiyano o Katoliko. Lumalaki sila Katoliko, tumatandang Katoliko, mamatay na Katoliko. Pero alhamdulillah, sa gabay ng Allah at habag ng Allah sa akin, ngayon naging Muslim ako, alhamdulillah. Allah. Wala imposible, no? Binigyan ako ng guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Alhamdulillah. alhamdulillah. Walang imposible sa gabay ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kapatid, no? Paano mo narinig o nakilala ang tinatawag na Islam? Saan mo ito narinig? Well, actually, during sa time na yun, last 2009, yun, before 2009, 2008, Christian pa ako doon. So, actually, hindi yung physical na ako yung unang nag-Muslim, kundi yung spiritual form. Yes. Sa panaginip, in my dreams. Oh, really? Sige, ikwento mo nga sa amin. Kasi sa time na yan, yung doon ako sa Basilan, sikat yung Basilan sa Abu Sayyaf kidnappings, Sabi, beheadings, yung pagpugot ng ulo. Ay, kasi yun sila pinapalabas sa mga media actually. Pero ngayon, napaka-peaceful naman Peaceful ng Basilan. Napakaganda. Wala nang gulo doon. Alhamdulillah. So, doon sa 2008, doon nag-umpisa yung dreams ko. Sa kasikatan ng gano'n na mga issue, nasali ako sa kidnapping in my dreams. In my dreams, nasali ako doon. Subhanallah. Sa panaginip Sa mo lang, panaginip yun. nasali ka. Nasali ako. Ibig sabihin, kinuha ka nila. Kinuha ko. Oh. So lahat ng mga kasamahan ko doon, pinutulan na ng ulo. Ako na lang natira mag-isa, nabuhay. Subhanallah. Yes. So, sabi ng magpuputol ng ulo, putulan na ako ng ulo. Sabi ko, kapatid, saglit lang. Sabi ko, magkapatid tayo. Huwag mo akong putulan ng ulo. So nagulat siya. Sabi niya, bakit magkapatid? Patunayan mo sa akin, bakit tayo magkapatid? So in that time, may nasabi ako sa kanya na wala akong knowledge doon. Sinabi, may binanggit ako ng kataga na salita at sinabi niya, totoo magkapatid pala tayo. Tinawag niya yung commander, sabi niya,
kapatid natin to, hindi natin to sa ano. So yung sa katagaan na yun, naligtas ako doon sa kamatayan. Allahu Akbar. So alhamdulillah yun. Pero pagkatapos nun, nakagising ako ganyan. Nakagising ako. Pagkagising ko ganyan, that was the time na nag-call to prayer yung mga Muslim na wala akong knowledge yan. Kasi morning Fajar. Yes, Fajar time. Yes. Yung Fajar time na yun, may narinig ako ng morning prayer, call to prayer pala yun ng mga Muslim. So, pinakinggan ko yung call to prayer. Yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. So, sabi ko, ito yung binanggit ko sa panaginip ko. Yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yun ang parang, sabi ko, pagkagising ko, tapos bigla yung azan na narinig ko, nag-recall yung sa panaginip ko. Sabi ko, ito yung kataga na nakaligtas sa akin sa kamatayan. Allah. Sa moment na yun, doon ka na rin naging Muslim. Hindi pa. So, after that, which is 2009, doon nag-umpisa na ako na nag-research through internet. Very good. Maganda, no? Nag-research ako, binigyan ako ng guidance na mag-research ako kasi hindi ko alam ang mindset ko kasi hindi itong forever dito sa mundo. Bata pa ako, nagsabi ako, mamamatay tayo. Nakikita ko kasi lahat ng tao na mamatay. Sabi ko, mamamatay tayo. Saan tayo patutungo kung mamamatay tayo? That is the question mark ngayon. Kasi doon yung nagtatanong kayo. Pero bata ka, syempre alam mo na kung saan ba ito patungo? May nakikita ka na mamatay, mga kamag-anak o mga kalapit mo, kaibigan mo, saan tayo patungo? Magandang ano yun. Conscious ako doon sa konsepto ng kamatayan. Kaya doon nag-trigger sa akin, sabi ko, after death, saan tayo patutungo after death? Allah Akbar. That is the big question now. Yes. Sa after death, saan tayo patutungo? May promise ba na paradise? Sa Christianity, may paradise ba? Sa Islam, may paradise ba? Sa other religion, may paradise ba? So lahat yan, ni-research ko yan. Allah Akbar. Ni-research ko yan through sa internet. Sa internet, nag-comparative religion research ako. So through internet, so alhamdulillah, sabi ko, lahat ng katanungan ko dati na sa sarili ko, tinatanong ko sa sarili ko, hindi masagot sa Christianity. Which is, Tulad halimbawa ng mga katanungan na ano? sabi ko, sa Christianity teachings kasi, pag after death, ano na Wala na. paradise Nothing. ka na. Wala ka na, doon ka. Parang pag nilibing ka na, wala na. Sa rest and peace na nga daw. RIP na eh. RIP, rest and peace. So, after that, pag namatay ka, yung soul mo, pupunta ng langit na, doon, kasama mo na si Jesus doon. Doon ka na, nagpe-pray ka din doon. Sabi ko, ang paradise, ganun pala ang concept ng Christianity. So, sa akin, through my research, sabi ko, may paradise dati si Prophet Adam, tapos pinalabas lang sila. Tama. So, yun, doon nag-umpisa yung pagka-research ko, pagkatuklas ko sa Islam, through research na ganun. Hanggang doon na, dahil sa panaginip na yun, Doon nagsimula. doon nagsimula yung pag-research ko, pag-study ko about Islam. Kasi Hanggang sa nag-research ka, pag-research mo, and then doon ka nakapag-decide na gusto mo na mag-Muslim. gusto ko na mag-Muslim. Kasi doon ako nagtatrabaho sa Basilan dati. Marami akong mga friends na mga Haji, mga Muslim. Kinuwento ko din sa kanila yung pangyayari ko rin, my dreams. Nasabi niya, brother, ano ka na, Muslim ka na eh. Pero hindi ako naniniwala kasi nakikita ko yung extremism, Yung imahe na hindi maganda, nakikita sa Islam. Yun nga sa pagkabata namin, laging sinasabi ng parents namin. Pag yung umiiyak na bata pa umiiyak. Pag hindi ka tumigil yan, mayroong Muslim na dadaan. Na ano ko yan? Natatakot yung mga bata, hindi natatakot sa yung mga sabi na sa Bisaya term wak-wak. Hindi natatakot pag sabi na may Muslim na dadaan yan na. Nangyari, maputol kapatid, no? Nangyari din sa akin yan, ganyan. Dumaan ako, may umiyak na bata. Alam nila Muslim, tingnan mo, may Muslim mo, may Muslim. Parang ginagawang panakot na lamang yung salitang Muslim. Pero yun nga, kasi of course, hindi nila lack of knowledge patungkol sa Islam. Ito yung nangyayari sa mga, especially sa mga kababayan natin na hindi alam ang Islam. Parang panakot na lang yung Islam, mga Muslim. Kaya maganda yung kwento mo kaganina, mashallah. Doon siya nagsimula, doon sa panaginip.
Yes. Na naginip ka na ganito, alhamdulillah, at the end, pagkagising mo, nakarinig ka ng adhan, something ano na, parang may bumabagabag na sa'yo. Parang nadidestroy na kayo yung faith na mayroon ka dati, being Roman Catholic, then ngayon, parang gusto mo nang mag-aral, alamin ang katotohanan patungkol sa Islam. Yes. And then nag-research ka na. Nag-research na ako that time, 2009. So alhamdulillah, nag-shahada ako 2009. Mashallah, same. Nakita ko yung maraming mga verses sa Quran at saka sa Bible, compare ko doon. Iisang teachings lang, nagsasabihin ng nag-iisang Diyos. Allahu Akbar. Doon ako na-trigger kasi may nabasa akong passage doon sa John 17:3 na this is eternal life, yung sinabi doon. That they may know you. Na makilala ka na nag-iisang tunay na Diyos at sa Jesucristo ang iyong sinugo. Sabi ko, sinugo, messenger. So bakit ang teachings nila Trinity, God the Father, the Son, and the Spirit? Allah. So doon, sabi ko, may something na hindi na tama yung katuruan dito sa akin. Kaya, kung hinanap ko yung nag-iisang tunay na Diyos, saan ko makikita yung nag-iisang tunay na Diyos? Okay. So yun, after that, through research sa mga languages, doon ko din naraman na iisa lang pala ang Diyos sa yung mga sister language, yung mga original language, yung Hebrew, Aramaic, at saka yung Arabic. At sinabi din ni Kristo doon na Eli, Eli, lama sabachthani. Tinatawag niya yung Diyos Yun. niya. So yun, Eli, Eli, doon ako nag-trigger. Sabi, Eli, Eli. Tapos yun ang sister language niya. Sa Arabic, Allah pala yun ang sinabi niya. So yun, parang sumabog yung puso ko doon. Sabi ko, itong ano ko, journey sa Christianity, parang hindi na to tama. Kay hindi ko makuha yung kapayapaan dito. Kaya hindi yung nag-iisang Diyos ang sinasamba nila. Iba. Ngayon, pati yung physical body mo na, isinuko mo na rin. Alhamdulillah, yung physical body ko, alhamdulillah. 2009 hanggang ngayon, inshallah, hanggang kamatayan. Allahu Akbar. Ayun po. Ang atin lamang po dito para educate especially mga kababayan natin, wala tayong sinasabi or kumbaga, pinapatamaan. Ang atin nandito is para ma-educate yung mga tao patungkol sa Islam at yung ninakap mong pananampalataya. At napakaganda na sinabi mo kanina, subhanallah, yung mga kwento mo sa buhay. At yun nga, no, ano yung mga nagbigay sa'yo ng interest, no? Tungkol sa Islam, yung mga nagbigay sa'yo, nakantig sa'yo, may mga aral na nakita mo sa Islam, nagbigay sa'yo ng matinding impact. Yung sa Islam kasi, kapatid, yung nakikita ko, tinuturo nila talaga yung anong nakasulat doon sa Quran. And wala silang sikreto. Kung ano talagang anong nakalagay doon, nakasulat, sinasabi nila sa mga Muslim, na kapatid natin na mga Muslim. Sinasabi doon, pero yung mga tao may choice naman sa susunod siya o hindi sa susunod. Yun ang nakikita ko sa Islam. Tinuturo nila, nasa tao na kung susundin nila. While sa Christianity, sa Bible, may mga verses na tinatago. May mga verses doon na bawal tayo kumain ng yung baboy. Tama. Hanggang ngayon, kung salita yun ng Diyos, ba't hindi tinuturo sa mga kapatid natin na kakristyanuhan? Hindi ka lang yung hula doon sa Isayas tungkol sa pagkain ng baboy dyan. Gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo. Pero kumain ka ng baboy, kasama ka sa parurusahan doon sa hereafter. Hula ng Isayas yan. So, sabi ko, bakit hindi tinuturo to itong mga verses na to sa mga kapatid natin na ano? So, ito yung kagandahan sa Islam. Tinuturo yung anong nakasulat doon sa kanilang libro, sa Quran, which is Quran. Tinuturo nila lahat. Kasi ang aral naman kasi kung titingnan natin Islam, kung aaralin natin ng Quran at sunan ng mahal na propeta, napaka-clear. No? Yun nga, napakalinaw ng mga aral nito na walang itinatago. And that's why, isa, nakita mo naman, kung pinag-aralan mo ito, ang Quran, ang Islam, wala kang nakitang itinatago dito. Kasi ang Panginoon, pag was niya itong bawal, at ito naman ang pinapahintulutan. Nasa sayo ngayon kung ano ang ikangay susundin mo sa dalawa. Yes. Kaya napakaganda nung kapatid na mashallah. Ibig sabihin, yung linaw ng aral ng Islam. Yes. At isa ito sa nagbigay sa iyo, no? Kumbaga nakantig tayo sa aral ng Islam. Yes. Kasi nga, maraming nagtuturo nga naman, kasi katulad ng sinabi mo, na sa Islam kasi pag tinuro, isa lang ang Diyos, isa lang. Yes.
Pag tinurong sambahin lamang nag-iisang Diyos, na, Panginoon na yan, lumikha na lang yung tatlo, palumikha sa lahat, isa lang yan. Hindi pwedeng sambahin mo pa si ganito, sambahin mo si ganon. Kaya ito isa sa napakagandang turo ng pananampalatay Islam. Kaya mashallah bro, kapatid, no? Ano yung, nung yumakap ka ng Islam, ano yung reaksyon ng family mo? Ano yung tugon nila sa'yo? Of course, andyan yung pamilya, okay? Andyan yung mga kaibigan, mga coworkers, kumbaga kasama mo, kakilala, mga kaibigan sa trabaho, sa lahat. No? Ano yung nakita nila sa iyo? Kumbaga nung nag-Muslim ka, ano yung parang nabago, or ano yung paningin nila sa iyo ngayon? Yung first, actually, yung pagyakap ko ng Islam, yung parents ko, okay sa kanila. Wow. Wala silang kontra. Mhm. Kasi, sabi niya, sarili mo yan eh. Oho. So, kasi yung parents ko din, devoted Catholic din sila. Yung mother side ko, mayroon siyang yung tinatawag nila nag-nobena. Yung sa Catholic kasi may nobena prayer yan. Yes. Mula yan 3 o'clock yung mother ko gising na yan hanggang 7 o'clock nagasimba na yan sa nagabasa ng nobena. Ganun siya katindi yung ka-devoted yung mother ko. At saka yung father ko, dati siyang Catholic faith defender din. No, May alam din siya sa Bible. hindi pala basta-basta yung family mo, no? So yun, yan sila. So, pagkayakap ko sa Islam, wala man silang kontra, sabi na, bakit ka nagpasok ganyan, bakit ganyan. Wala silang kontra Okay, sa akin. tanggap naman nila. Very good. Tanggap nila. Kasi may mga parents din, kasi of course, hindi nila kayang tanggapin pa. Of course, for how many long years na yung anak nila, kasama nila, sa faith na meron sila before. Pero imagine mo, na-change lahat. Kaya minsan may mga, of course, may mga parents na hindi pa tanggapin. Pero alhamdulillah, yung parents mo maganda, tinanggap pa walang problema. Malaya kang yakapin kahit anong gusto mo, di ba? Yes. Alhamdulillah. During that time also, nag-struggle din ako sa kanila. Kasi siyempre, mahal ko sila, parents ko, nakita ko yung katotohanan about Islam, yung salvation to Islam. Exactly. Dito lang natin makukuha yung salvation sa Islam. Nandito yung sa puso ko. So dahil yung pagmalasakit mo bilang sa parents, nandito sa akin. So binigyan ko din sila ng teachings about Islam, ganyan. Which is my struggle talaga. So kasi lumaki na sila, tumanda na pagka Christianity, matagal silang sabi na, okay sa amin mag-Muslim ka, wag mo nang kami pakialaman. Yun palagi nilang, sabi nila, pinanganak sila na na Katolik, mamatay sila na Katolik, sabi na, so ganun. Pero alhamdulillah, kapatid, na sa gabay din ng Allah at sa mga dua namin, dua ko sa kanila, ginabayan sila, alhamdulillah. Naging Muslim sila? Muslim na sila, dalawa Allahu parents Akbar, Masya Allah. Yung tatay ko, nag-Muslim siya last 2000, yung COVID-19. Yes. COVID-19. Hindi siya. It's COVID time. 2006, 16, 17, 18. Bale, 2 years siya doon. 2 years lang siya sa Islam. And how about your mother also? Hanggang She embraced Islam. Hanggang yung mother ko, Muslim na sa Allah. How about your brothers, sisters? Yung kapatid ko na babae, so wala pa siya na nabigyan ng guidance. Wow. Pero lagi sa dua ko. Okay, subhanallah. Pero yung parents ko, alhamdulillah, tinanggap nila yung Islam. Allahu Akbar. Hanggang ngayon, yung mama ko... Maluwag sa puso nila, nakita nila. Maluwag sa puso ng parents ko. Yung sa tatay ko kasi matagal siya nakatanggap. Kasi nga, Catholic faith defender. Of course, very hard. Kasi siyempre, dinidepend mo yung Bible, dinidepend mo yung faith mo. At the end, mag-Muslim ka lang. Allahu Akbar. Imagine mo yun. Napakahirap yun sa kanya, yung sa tatay ko. Pero alhamdulillah, yung nag-Muslim siya, sabi niya dito na napakasaya yung nagyakap din siya sa Islam. Allahu Akbar. Siya yung tao na sabi niya, pag shahada niya, binigyan pa siya ng pera ng mga kapatid natin doon sa Basila na brothers. Sabi niya, ito pala ang Muslim. Mapagbigay. Kasi dati kalaban niya talaga yung Muslim. Kaya may history yung tatay ko din sa about Islam. Kaya wala pa siya, yung single pa siya, nakidnap siya ng mga rebelde. Yung mga sabi nila munduhin. Oo. Kaya pala. Yung hatred na meron sa puso niya. Sa Muslim. Sa mga Muslim. Sa mga Muslim. Kaya yun.
Kaya may history siya, na-kidnap siya. Tapos para barilin na sila doon, Oo. ginapkuan na sila sa dagat. Yung commander nagsabi na wag na, patakbuhin na sila, paalisin na. Hindi yun na ano ng tatay ko. Sabi, Hindi niya makalimutan. Hindi niya makalimutan. Pero alhamdulillah, dahil sa gabay ng Allah, dahan-dahan ko din binigyan ng da'wa about sa Islam. So, alhamdulillah, nakapasok siya. Pero 2 years lang siya namatay sa last 2019. Alhamdulillah. Sa Allah buwan ghafir ng- lahu warhamhu. Buwan ng Ramadan, 21. Patawarin nights. naman siya ni Allah. Doon siya kinuha ng Allah sa... Alhamdulillah. And yung pinaka-the best naman na namatay siya sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. And yun yung pinaka-best or kumbaga legacy na maiiwan mo, subhanallah. Imagine mo yun, yung mga parents mo, naging Muslim sila. Allahu Akbar. At of course, sinabi mo na sa struggle, no? Ano pang bilang Muslim, ano yung mga, of course, bagong Muslim, ano yung mga struggle mo pa sa buhay? Tulad ng parents mo, sa trabaho mo, ano pa yung mga struggle na dumating sa buhay mo? Paano mo ito na-overcome? Kumbaga, nabigyan ng solusyon ito mga problemang ito. Continuous lang tayo magsaliksik about Islam. Yun lang ang kailangan natin, yung faith natin. Huwag natin kalimutan yung goal natin dito sa mundo. Hindi tayo forever. Yes. Sabi, walang forever dito sa mundo. Mamamatay tayong lahat. So yun lang ang focus ko sa ano ko. Continuous learning sa Islam, sa katuruan ng Islam. Tapos, yun. Always ko ginaremind ang sarili ko na kukunin ako ng kamatayan sa Anumang oras. anong oras. Kaya yun, focus lang talaga ako doon. Masya Allah. Kaya magbibigay din sa iyo ng ano yun, kumbaga takot kay God, kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung always mariremember mo ang tinatawag na death, na subhanallah. Kaya maganda yung kapatid, masya Allah. Kaya eto, ano yung mga pagbabagong napansin mo sa iyong sarili? Pananaw, ugali, pamumuhay, mula nang yakapin mo ang Islam. Ano yung mga change, mga pagbabago meron sa buhay mo? Before and after, parang nangyari before and after eh. Yes. Siyempre, yung before, of course, parang open lang. Ngayon, nakikita mo na parang something, di ba? Ano yung mga pagbabago? Yes, marami talaga kapatid yung pagbabago. Dati Christian ako, yung last na ginanap ng mga kapatid natin na celebration ng New Year, yun, Muslim ako dati, pero sumasali pa ako sa New Year bilang respeto ko sa kanila. Andun pa rin ako dati. Yung struggle ko din sa sarili ko yun. Kasi may nag-advise din sa akin, pakisamahan mo muna sila, ganyan, huwag ka munang ano. So yun, mga struggle ko, yung mga celebration, birthdays, yung sa... Nakagisnan mo yun before eh. Oh, yes. Tapos parties. May Christmas, Yes. birthday, what else? Ang dami kasi, New ang dami Year's. mga celebration talaga. May mga araw ng mga puso, araw ng mga tatay, araw ng mga, ang dami. As in. Tapos pag yung mga karamihan na ginagawa ng mga kapatid natin diyan ng Kakristyanuhan, during that mga celebration, Yes, umiinom. yes, andun yung mga kasiyahan, yung drinkings, yung singing, dancing, lahat Lahat yun, kumbaga, pinagdaanan mo mga bagay Yes, na yan. lahat Pero yun. ngayon, subhanallah, may Lahat mga, yan. malaya, ang laki ng pagbabago, no? Yes. Naiwan mo lahat ng mga bagay na yan, no? yes, alhamdulillah, sa tulong ng Allah sa akin, sa gabay ng Allah, sa habag niya sa akin. So alhamdulillah na-overcome ko yun lahat. Masya Allah. Dahil nga yun, brother, sa mindset ko na lahat nga tayo mamamatay. Kung hindi ko yun siguro yung mindset na bilang balang araw mamatay ka, hindi mo alam saan ka mamatay, anong uring kamatayan yun. Siguro madadala ako sa mga ganun na. Kasi napakasarap eh. Of course. Yun Open. nga sinasabi nila, masarap pagbawal. Subhanallah. Yun ang term ng mga kapatid natin dyan sa iba. Pag bawal yan, masarap. Lahat ng mga bawal, masarap. Yes. So, kaya sabi ko, ito temporary lang, sabi ko, mamamatay ako. So, lagi kong gina-mindset yun. Kaya, alhamdulillah, yun ang na-overcome ko yun, yung mga struggle ko. Lagi ko lang iniisip na, mamamatay ako, balang araw. Yun. Kung masaya ba sa akin ang naglikha sa akin, pag mamatay ako. So, ganun lang. Masya Allah. Kaya yun, na-overcome ko yung mga struggle na yun. May naalaman akong balita sa iyo, kapatid, no?
scholar ka daw sa simbahan. Tama ba yun? Yes. Kasi yun nga, scholarship kumbaga binibigay sa'yo. Pakikwento nga saglit. During that college na ako, siyempre lumaki ako sa hirap. Yung tatay at nanay ko, yung nanay ko sa bahay lang, yung tatay ko, jack of all trades yung trabaho ng tatay ko. Lahat na, mayroon na, basta lahat na sinasama niya yung lahat. So, during sa college time ko, sabi ng parents ko, wala talaga silang maipagasto sa akin. So, merong scholarship program doon sa Basilan, sa Claret College, sa Isabela. Doon ako nag-aaral ng So, kumuha ako ng exam doon. At alhamdulillah, nakapasa ako doon. Ako yung naging number 1 doon. Top 1, ha? Mashallah. Kinuha ko na NDA, Notre Dame Educational Association Scholarship Program. So, wala nang problema yung parents ko sa tuition fee. Mayroon pa akong allowance every month 1,000. Malaki-laki na din yung tulong sa kanila. At that time, yeah. At that time. So, yun, during that time, ang bishop namin doon, si Martin Humuad. So, under ako doon sa scholarship program. Alam niya naman na Muslim ka? Alam na ni Bishop? Yung nagbisita, alam na ni Bishop? One time nagbisit ako doon sa Basilan, doon sa pre-lecture ng sa school din at saka doon saan sa nakatira. Nagulat sa akin pagtingin niya. May balbas na. Tapos, ano nang nangyari sa'yo? Parang ganun ba? Nagulat. Siyempre. Nagkabalbas na eh. Ayun. Mahaba yung balbas ko. Sabi ko, Muslim na ako. Tinugon mo naman siya in a good way. Sabi mo, Bishop, Muslim na po ako. Muslim na ako. Wala naman okay naman si Bishop. Wala naman siyang kuha. Wala sila. Yung mga kaibigan ko din, siyempre, hindi mo maiwasan yung makeri. Of course. Siyempre, nagpabalbas, kambing. Yung palaging sinasabi ng mga natin, yung struggle ng mga kaibigan na kambing, may balbas ka na, kambing ka na. Kung alam mo naman how to defend, walang problema. Kasi ang balbas naman, kung titignan naman natin, imahe ni Jesus Christ himself, na kung saan, hindi may tatago sa mga kababayan natin na mahaba balbas. Tama? At ayon sa pag-aaral, ang balbas daw is sign ng pagiging manhood. Lalaking-lalaki. At ito yung hinahanap ng mga kababaihan na magbibigay sa kanila ng ikang mga supling, magbibigay sa kanila ng magandang pamilya. At ang balbas, napakaraming benefit nito. Ayon din sa pag-aaral na kung saan para bang sabi nga nila, parang filter siya eh. Before darating yung mga viruses, whatever na germs, bacteria, parang pinipigilan muna siya nito. At sa kagandahan naman, kahit sa mga pelikula ngayon, makikita natin, yung mga warriors, mga talaga, mga balbas sarado. Maganda pag may balbas. Maganda yan, maganda, mashallah. At yun nga kapatid, mashallah, magandang kwento binahagi mo sa amin ngayong umagang ito, alhamdulillah, sa kabila ng mga pinagdaanan mo sa buhay mo, at ngayon isa ka ng ganap na Muslim, alhamdulillah. Any message, especially sa mga viewers natin, mga non-Muslim, ano yung mga mensahe mo sa kanila? Anong gusto mo ipabot sa kanila? Bismillah. Sa mga kapatid ko dyan sa pananampalataya, yung mga nakayakap na sa Muslim, yung mga bagong Muslim, patuloy kayong mag-aral, magsaliksik sa Islam. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil sa pagsaliksik sa Islam. At sa mga hindi pa nag-Muslim dyan, wala tayong ibang magagawa, mamamatay tayo. Kaya pag-aralan natin saan ang totoong salvation, saan natin makukuha ang totoong salvation. So, sinabi ko na kanina, yung isang verse sa Bible, sa Juan 17:3, ito yung tunay na life everlasting. Yung makilala ang nag-iisang tunay na Diyos. At si Kristo ay isang sugo lang ng Diyos, isa siyang propeta. So, walang ibang katuruan dito sa mundo na nagtuturo na si Kristo ay isang propeta, kundi ang Islam lamang po. At nagtuturo din sila ng nag-iisang tunay na Diyos, kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat yung malaman talaga yun. Kung gusto niyong salvation na katotohanan, dito nang makikita sa Islam. Masya. So, yun.
Okay, yun na. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa mga viewers natin. Wala pa po sa pananampalatayang Islam. Ito yung buhay ng ating mahal na kapatid na si Diosdado at ngayon ay si Muhammad Walid. Ayun po yung mga kwento ng buhay niya. At ito po, sa programang ito, gusto po lang natin educate ang bawat isa sa pananampalataya na meron sila. Yung mga talambuhay, mga kwento nila sa buhay. At wala po tayong ikangay, kumbaga, sinisiraan dito. Wala po tayong sinasabi na hindi maganda dito. Ang atin po is to educate people, no? Para kahit paano malaman, especially mga kababayan natin, kaganina, nalaman natin, nakala nila mga Muslim parang ginawang panakot na lang. Tingnan mo. Kaya ito yung magbibigay, itong programang ito yung magbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa ano nga ba ang turo ng pananampalatayang ito. Kaya sa mga kababayan namin na wala pa po sa pananampalatayang Islam, alamin po natin ang katotohanan. Buksan po natin ang ating puso't isipan nang sa ganun makita po natin ang tulad na kita ng ating mahal na kapatid, ang patungkol sa kagandahan ng pananampalatayang Islam. At ganun din sa mga kapatid natin mga Muslim, kung may mga kaibigan, kakilala kayo na wala pa po sa pananampalatayang Islam, dito po kami upang ibahagi sa kanila ang ganda ng ating pananampalataya. At ang pinaka-the best ay maging mabuting huwaran sa kanila sa iyong pananalita at sa iyong aksyon sapagkat ang Muslim ay dapat pinagmumulan ng kabutihan. Kaya maraming salamat sa pagpapaunlak, mahal na kapatid. Muhammad Walid, syukran. Hamdat inshallah sa susunod muli inshallah. At naway continue pa natin itong mga ganitong talakayan, alhamdulillah. Nang sa ganun ay makapag-benefit, especially mga viewers natin, no? Kaya maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Salamat. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang umaga sa lahat. Thank you po. Maraming salamat.